umiinit ang sagutan ni na Yusek Claire Castro, ang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang, at ni Attorney Nicolas Kaufman, ang abogado naman, lead counsel ni Duterte. Tumitindi. Tumitindi, umiinit. Nito kasing huli, mayroon na namang palpak sa palpak na ginawa itong si Kaufman. Kasi para lang makumbinsi ang ICC, yung pre-trial chamber ng ICC, para makumbinsi lang na talagang dapat ibigay nito, i-aprobahan nito, i-grant nito ang request o hiling ni Kaufman bilang lead counsel ni Duterte na pagbigyan ito sa interim release na hinihiling nila. Ang ginamit na dagdag na argumento ni o pangkumbinsi ni Attorney Kaufman ay yung sinabi daw ni Yusek Claire Castro na hindi kontra ang gobyerno ng Pilipinas sa application nila for interim release. Kinote niya pa si Yusek Claire Castro. Ngayon, nag-react si Yusek Claire Castro ngayon. Sabi ni Yusek Claire Castro, si Nicolas Kaufman ay master na ang pagtitwist ng facts. So para malinaw kung anuhin natin ang sinabi ni Yusek Claire Castro, fake news si Kaufman. Fake news si Kaufman at nagkakalat ng disinformation. Totoo naman na mali rin yung sinabi ni Kaufman. Hindi naman talaga sinabi ni Yusek Claire Castro na payag ang gobyerno or hindi kontra ang gobyerno ng Pilipinas sa request nila ni Kaufman na bigyan ng interim release si Duterte. Walang ganun. Walang official na posisyon ng gobyerno. Ang pagkakasabi ni Yusek Claire Castro, kanito, sa isang programa sa isang press con niya, tinanong siya ng media, ano pong masasabi nyo sa sabi ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, na nakakuha na sila ng bansa na pumayag na tanggapin si Duterte. Ang reaksyon ni Yusek Claire Castro ay mabuti naman. Mabuti naman pala at mayroong silbi ang kanyang pagbabiyahe. Actually, may pang-uyam yung sagot ni Yusek Claire Castro na okay, so kung nakakuha na sila ng ng bansa na payag tumanggap kay Duterte, mabuti naman. At nagkaroon ng bunga, yun yung term bunga. So, nagkaroon ng bunga yung mga ginagawang pagbabiyahe ng Vice Presidente. Yun ang sagot ni Kaufman ay ni Yusek Claire Castro. At dinagdag pa ni Yusek Claire Castro na kung mag-grant man ang request nila Kaufman at ang kampo ni Duterte sa ICC na interim release, ang sabi naman ni Yusek Claire Castro, hindi naman yan kumbaga irerespeto naman ng gobyerno ang desisyon ng ICC. Kasi desisyon ng ICC yan, kailangan naman kontrahin mo yan. So, yun ang context or sinasabi ni Yusek Claire Castro. Ay dito kay Kaufman, ang pagkakasabi niya, formal pa naman yung final ni Kaufman na pleading sa korte, sa ICC pre-trial chamber. Ang sabi niya, dapat pagbigyan na ng ICC ang request na interim release kasi kahit ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi na kontra dito. O ganun kadirect yung pagkakasabi ni Kaufman sa pre-trial chamber. Kaya nagre-react ngayon si Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, master na talaga ni Kaufman ang pagtitwist ng facts. Hindi naman ganun. Ang sinasabi niya, kung mag-grant ang interim release ni Duterte, walang magagawa ang gobyerno dyan kundi tanggapin yan. O yun, kung mag-grant. Pero iba yung tanong na kontra ba ang gobyerno ng Pilipinas o payag ba sa interim release? Hindi naman masasabi ni Yusek Claire Castro doon na payag ang Pilipinas. Kasi ang sinasabi lagi ng Pilipinas, hindi makikialam ang gobyerno ng Pilipinas sa desisyon ng ICC. Pero hindi ibig sabihin nun na payag ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya tama si Yusek Claire Castro. Master nga sa pag-twist ng facts itong si Kaufman. Noon pa, ganyan na rin ang ginawa niyan. Sabi niya rin noon ni Kaufman, payag yung mga prosecutor ng ICC sa interim release. Pero yung pala, hindi naman. Hindi naman. Kaya master na nga talaga ni Kaufman ang fake news, disinformation, pagtitwist ng facts.
bunyog, bunyog, halikan na kasama ka, bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.